Mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan po natin ang mga sikreto para bumalik at mabaliw ulit ang lalaki sa iyo. At kung handa, nakinapos na po tayo at muli, be inspired. At ang unang sikreto mga Spark para bumalik at mabaliw ulit ang lalaki sa iyo is ibalik ang taas ng attraction at interest niya sa iyo. Yan ang unang sikreto kay Spark upang ang lalaki ay bumalik sa iyo at mabaliw ulit sa iyo. Alam niyo mga Spark kung bakit nababaliw ang lalaki sa iyo? Sapagkat masyadong mataas ang attraction at ang interest. Kung bakit nawala ang gana niya sa iyo, nawala ang amor, nawala ang pag-ibig, nawala ang talaga namang kay Spark lahat-lahat. Eh dahil sa wala ng attraction, wala ng interest, taglaho na, bumaba na ang level. Alam nyo, Max Spark, dapat yung pagpokusa ng solusyon at wag laging ang problema. Diba kasi yung iba, laging nagpo-focus sa problema, kaya wala lang ginawa kundi makipag-away, umiyak, at talaga namang Spark, mag-skandalo. Dapat, imbis na puro focus nyo ay problema sa inyong relasyon, kung bakit kanya ginaganyan, kung bakit kanya ipinagpalit sa iba, kung bakit di siya nagpaparamdam sa iyo, kung bakit iniwang kanya, walang mangyayari dyan. Mag-focus ka sa solusyon. Ano ba ang solusyon? Ibalik mo ang interest at attraction niya sa iyo. Babalik yan sa iyo kay Inspired. Maniwala ka sa akin. At mababalik ulit sa iyo yan. Kay Inspired, paano ba magagawa yun? Paano ba tataas ulit ang attraction at ang interest ng lalaking mahal ko sa akin para siya ay bumalik sa akin at muling mabaliw sa akin? Eh syempre, mga tinuturo ko sa inyo. Kailangan huwag ka maghahabol. Kung iniwang ka niya, huwag ka maghahabol. Kung siya ay hindi nagre-reply sa mga chat mo, text mo, huwag mo siyang pipilitin. Kung matagal siyang mag-reply sa'yo, hayaan mo siya. Kung di siya nagpaparamdam, ay huwag ka rin magparamdam sa kanya. At lagi mong iisipin kung saan ka rin nagkukulang. At lagi mong alagaan ang sarili mo at mag-self-improve ka. Magpaganda ka. Diba? Improve mo ang itsura mo, improve mo ang katawan mo, ang forma mo, ang lahat sa'yo. Dapat maraming magbago sa'yo upang ka-inspired bumalik ang attraction, tang interest. Maakit sa'yo ulit. Kaya naman kasi nagkakaganyan yan kasi wala na yung, hindi siya naaakit sa iyo. Kaya muli mo siyang akitin. Diba? Eh ano ba yung mga nagustuhan niya sa iyo nung una kanyang nakita? Ano ba yung mga nagustuhan niya sa iyo yung una kayong nagkakilala? Dapat alam mo yan. Dapat tandaan mo yan. At ibalik mo lahat yon. Baka kasi ang iba sa inyo, nagustuhan sa inyo dati, yung masyado kang sabihin nating mabango, o kaya naman masyado kang maalaga, o kaya naman sobrang sexy mo. Nawala na lahat yun sa iyo. Ngayon ang baho mo na. Ngayon ang tamad mo na. Ngayon ang laki mo na. Diba? Dapat ayusin mo yung mga bagay na yan para bumalik yung attraction at interest kay Inspired. Baka kasi wala kang ginagawa, nakapokus ka palagi sa problema, hindi ka nagpo-focus sa solusyon, hindi mo nabibigyan ng solusyon ang inyong problema. Kay Inspired, isa yun sa mga sikreto dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Muli mong itaas ang attraction at ang interest upang ang lalaki ay bumalik sa at muling mabaliw sa iyo. Alagaan mong sarili mo, isipin mo kung paano mangyayaring tumaas muli ang mga bagay na yun sa iyo. At ang lalaki ka-inspire ay siguradong babalik sa'yo at muli kang mamahalin at pipiliin ka-inspire. Pangalawang sikreto mag-inspire para bumalik at mabalik ulit ang lalaki sa'yo is ibalik mo ang mga dating ginagawa mo noon. Yun ang pangalawang sikreto ka-inspire. Ano ba mga ginagawa mo dati? Di ba ang mga ginagawa mo dati, hindi mo hinahayaan ka-inspire na sabihin nating hindi ka kumikita ng pera, halimbawa, o kaya naman hindi ka nakakapag-gym, o kaya naman hindi ka nakakalabas, hindi ka nakakapag-travel, nung hindi mo pa siya nakikilala o nung nililigawan ka pa lang niya, lahat yun ibalik mo. Basta huwag ka lang gagawa ng masama. Kasi iniisip niya, masyado nang umiikot ang mundo mo sa kanya, na masyado ka nang baliw sa kanya. Wala, ka nakadikit sa kanya. Talaga namang gusto mo lagi kayong nagkikita, lagi kayong nagkakasama, lagi kayong dalawa lang. Alam niyo, mga super, dapat ginagawa mo, pinapamiss mo yan. Hindi yung nagsasawa sa yan. Alam niyo, nakakasawa rin talaga pag palagi kayong usap ng usap. Pag palagi kayong magkasama, dapat paminsan-minsan gumagawa ka ng paraan para umiwas konti o dumistansya konti, lalo na kung hindi pa naman kayo kasal. Kung kasal na kayo, may mga ibang paraan dyan, diba? Kasi syempre, lagi nga kayo magkasama niyan, yung iba sa inyo, pero may ibang paraan dyan. Pero kung hindi pa naman kayo kasal, o sabihin natin medyo nagkakalayo kayong dalawa dahil sa mga trabaho o LDR, eh gumawa ka ng paraan para gawin mo pa rin yung mga dati mong ginagawa. Dapat niya makita sa iyo yun. Hindi yung, wag mo ipakita sa lalaki na sinuko mo lahat sa kanya. Wag mo ipakita sa lalaki na itinigil mo lahat para sa kanya. Kasi pagpapakita yun ng kabaliwan at napakataas na validation at laki ng ulo yun sa kayo.
Lalaki ulo nun, isipin niya, mahal na ako nito. Noon, pinaghihirapan ko to. Ngayon, easy to get na. Noon, masyado siyang focus sa mga bagay na gusto niyang gawin, sa mga pangarap niya, sa mga habit niya, sa mga bagay na ma-interest siya. Ngayon, wala na. Tinigil niya lahat para sa akin. Inspire dapat ang lalaki lagi pa rin naghahabol sa'yo. Ang lalaki dapat palagi pa rin namimiss ka. Ang lalaki dapat palagi pa rin nasasabik sa'yo. Hindi yung nakilala mo lang siya, na-inlove ka lang, binigay mo na lahat. Lahat ng oras mo, lahat ng panahon mo, itinigil mo na lahat ng mga ginagawa mo, lahat, nakafocus ka na sa kanya. Huwag ganun. Ngayon, kung ganyan ang nangyari, kung ano man ang nangyari sa inyong relasyon, iniiwasan ka niya, o nagkaaway kayo, iniiwang ka niya, o ngayon ay parang malamig siya sa'yo, ibalik mo na yung mga dati mong ginagawa. Basta huwag ka lang gumawa ng masama. Yung mga ginagawa mo dati nung hindi pa kayo magkakilala, yung mga ginagawa mo dati nung naniligaw pa lang sa'yo, gawin mo yon. Basta wala ka lang ginagawang masama. Makikita niya, inspired na, hindi ka na masyadong baliw sa kanya. Imbis na maghabol ka, gawin mo na lang yung mga bagay na ginagawa mo noon na masaya ka. Kung ano yung mga nagpapasaya sa'yo, gawin mo. Kapag nakita lang isang lalaki na masaya ka na ulit at hindi ka na masyadong baliw sa kanya at hindi na umiikot ang mundo mo at ang tumbong mo sa kanya, kayo sa lalaki, yan ang kusang babalik sa'yo. Sapagkat ang mga kalakihan, nature namin na bumalik sa mga tao na hindi kami masyadong pinapahalagahan o hindi kami masyadong minamahal ng sobra sapagkat siya ay nagmamahal sa kanyang sarili at sa kanyang buhay. Huwag kang mabaliw sa lalaki sapagkat ayaw na mga lalaki ng baliw na babae. Huwag kang mabaliw sa kanya sapagkat ayaw na mga lalaki na naghahabol sa kanila. Ibuhos mong lahat sa kanila, ayaw nila yun. Dapat palagi mo silang pinapasabik pa rin sa'yo upang hindi mawala ang gana, attraction at interest. Sa mga sikreto ka-inspire upang bumalik na lalaki sa'yo at muling mabaliw sa'yo. Talaga naman, gawin mo yung mga ginagawa mo noon, yung mga bagay na masasaya ka. Huwag laging umikot ang mundo mo sa kanya, huwag lagi kang nakadikit sa kanya. Upang ang lalaki talaga namang bumalik ang attraction sa'yo, muling maghabol sa'yo, ka-inspire. Pangatlong sikreto, mag-inspire para bumalik at mabalik ulit ang lalaki sa'yo is huwag nang umasa sa kanya. Pangatlong inspire na sikreto upang ang isang lalaki bumalik at mabalik ulit sa'yo. Anong ibig mo sabihin, inspire na huwag umasa sa kanya? Sa maraming bagay. Siyempre, ibang bagay iaasa mo sa kanya. Una sa lahat, kapag mag-asawa na kayo. O kaya naman, sabi natin, siyempre, dahil lalaki siya. Pero hindi lahat. Huwag lahat iaasa sa kanya. O mas maganda, sa mga bagay na huwag kang umasa sa kanya. Tulad ng lahat ng pinoprovide sa bahay, siya na lang. Sabihin mo, ka-inspired kasi yun ang gusto niya. Huwag akong pagtrabahuhin huwag, gumawa ka pa ng paraan para tulungan siya. Alam nyo, kahit ganun ang laki, puro lang kasi yabang yung iba Aaminin ko talaga. Talaga naman, ano lang yan, kasi ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Gusto niyang magpaka-macho. Gusto niyang magpakalalaki. Lalo sa mga mister, sa mga may asawa dyan. Pero totoo, nahihirapan yan. At kapag nahihirapan yan, magsisisihan kayo. Yung iba pa naman yan, nanunumbat. Yung iba pa naman dyan, reklamador. Yung iba pa naman dyan, dinidibdib lang. Tapos pilan sa sabog. Tapos sabi mo kasi ayaw mo akong magtrabaho Ngayon, gipit tayo, gagalit ka sa akin. Ngayon, tapos yung iba naman, sa ibang bagay, wag umasa. Anong ibig sabihin wag umasa? Wag laging umasa ka-inspired sa sobrang oras niya. Lalo kapag alam mong busy siya. Diba? Sa ibang bagay, wag kang umasa sa kanya. Wag mong idepende ang buhay mo, ang kasiyahan mo, at ang oras mo, lahat-lahat sa kanya. Diba? Matuto kang maging independent. Wag laging nakadepende ka sa kanya. Matuto kang maging independent. Pakita mong high value ka dahil hindi ka laging umaasa sa lalaki, hindi laging umikot ang mundo mo sa lalaki, hindi ka laging ang oras mo sa lalaki, hindi puro kalandian, hindi puro panlalaki, hindi puro love life, talaga namang ka-inspired. Kapag nakita ng isang lalaki na hindi lahat sa maraming bagay hindi ko umaasa sa kanya, nagpo-focus ka sa buhay mo, di ka laging available. At umuunlad ka kahit wala lalaki sa buhay mo, di ka takot na mawala lalaki sa buhay mo. At kaya mo maging masaya kahit wala siya, pero mahal mo siya. Hindi ka nga lang baliw sa kanya, di mo lang inaasa lahat sa kanya. Ang lalaki ka-inspire mo rin babalik sa iyo. Sapagkat isa yun sa mga pinakagusto ng mga kalakihan. At siguradong mababaliw ulit yan sa iyo, ka-inspire. At ang pang-apat na sikreto mag-inspire para muling bumalik at babaliw ulit ang lalaki sa iyo is huwag kalimutang mag-post at mag-my din. Pang-apat ka-inspire. Ang sikreto upang lalaki ay bumalik sa iyo at mabaliw ulit sa iyo. Ka-inspire, ang ibig mo sabihin? Lagi ko lang sinasabi sa inyo na mag-self-improve kayo. Palaging sinasabi sa inyo na huwag mo siyang i-block. Palagi kong sinasabi sa inyo ka-inspired na ipakita kahit paano ang achievement at ang improvement.
Huwag kalimutan mag-post o mag-my day kahit hindi palagi. At kung magpo-post ka o magma-my day ka, dapat yung mga magaganda at mga positibo. Huwag patama sa kanya, huwag papansin sa kanya. Huwag pag nagpaparinig, huwag mga sad girl, huwag mga sad post, 'di ba? Huwag mo kalimutan mag-my day o mag-post. Sigurado ini-stalk ka niyan, sigurado nagkaka-interest sa'yo yan habang naka-no contact rule ka. Ipakita mo kay Inspired ang pagbabago sa'yo, lalo kapag gumaganda ka na, sumisexy ka na. Yung iba kasi, di ba, nag-no contact rule nga, nag-self-improve nga. Hindi naman niya nakikita kasi hindi naman nagmamay, hindi naman nagpo-post. So yun sa mga sikreto. Upang kapag nakita niya, manumbalik ang interest niya sa'yo. At malamang sa katagal ay muling mabaliw ulit sa'yo. At magkaayos kayo, ka-inspired. Anumang sikreto mga inspired para bumalik at mabaliw ulit ang lalaki sa iyo is wag nang marupok sa no contact rule yung palima inspired. Ng sikreto upang lalaki bumalik at mabaliw ulit sa iyo. Huwag ka na kasing marupok sa no contact rule. Yung iba sa inyo o karamihan sa inyo ay gumagamit ng no contact rule pero hindi naman tinatapos hanggang dulo. Hindi mo pa nahihinog ang proseso, bumigay ka na. Naging marupok ka na sapagkat lumabas na naman ang pagiging martir mo o pagiging marupok mo sa kanya. 'Di ba? Yung iba sinubukan, ginawa, pero pagdating sa kalagitnaan, muli nang nagparamdam at naghabol ulit sa lalaki. Talaga naman ka na kasing marupok sa no contact rule. Trust the process, 'di ba? Sabi nga, magtiwala ka sa proseso ng no contact rule hanggang siya ay bumalik sa iyo. 'Di ba? Hanggang siya ay talagang lubusang magbago. Hanggang siya ay lubusang makaisip, makarealize ng lahat-lahat na nangyari sa inyo. Hanggang siya ay muling talagang tumaas ang value mo sa kanya. Yung iba kasi hindi pa nga tumataas ang value mo sa kanya, hindi pa nanunumbalik ang pagtingin, hindi pa bumabalik ang pag-ibig, hindi pa tumataas ang attraction, hindi pa tumataas ang interest, hindi ka pa niya nami-miss, hindi pa siya nalulungkot, hindi pa siya nagmumuni-muni, hindi pa siya nag-iisip. Tinigil mo na yung no contact rule mo, naghabol ka na naman sa kanya, nag-chat ka na naman, nag-text ka na naman, nag-call ka na naman, talaga naman pinuntahan mo na naman siya sa trabaho, kinulit mo naman siya sa eskwelahan niya. Yung iba sa inyo, nakiusap pa, nakiano pa sa mga tao para lang magkausap kayo, ginawa mo lahat na naman, naghabol ka na naman, nagpakita ka na naman ng kabaliwan, binalidate mo na naman, talaga naman ka-inspired maraming bagay sa ulo niya, lumaki na naman ang ulo niya, imbis na mabaliw sa'yo ulit, hindi na. Imbis na manumbalik ang value mo, hindi na. Pero yung iba, congratulations sa iba. Dahil yung iba dyan ay nag-no contact rule at nagtagumpay. Bakit nagtagumpay? Sapagkat nahinog. Nahinog talaga ang ginagawa nilang bagay na yan. Ang lalaki, bumalik talaga sa kanila at nag-sorry. Dahil namiss sila eh. Dahil pinakita at pinaramdam nila na kaya nilang mabuhay nang wala lalaki sa buhay nila. Pinakita at pinaramdam nila na kaya nilang ituloy-tuloy na hindi magparamdam doon sa lalaking minaliit at iniwan sila. Kukunti lang ang nakagawa talaga eh, sa totoo lang. Lahat naging marupok eh. Diba naunawaan ko, mahirap talagang no contact rule sapagkat pati ikaw malulungkot, mamimiss mo siya. Parehas kayo, hindi lang siya makakaramdam ng lungkot, pati ikaw. Pero ka-inspired, talaga naman kapag nagtagumpay ka sa paggamit ng no contact rule, ang lalaking yan ay babalik sa'yo at muling mababal ulit sa'yo. Talagang maghahabol yan sa'yo, magkaayos lang kayo, magkabalikan lang kayo, kaya huwag kang marupok hanggat hindi pa tapos ang no contact rule. Hanggat hindi pa bumabalik ang halaga mo sa kanya. Huwag mo munang itigil yan, mag-focus ka na lang sa ibang bagay, mag-self-improve ka, magpaka-busy ka, upang talaga namang matuloy-tuloy mo ang hindi pagpaparamdam sa kanya. At ang lalaki sa katagalang ka-inspired, ay magme-message yan sa'yo, babalik sa'yo yan, at muli kang mamahalin ka-inspired. Ang aming sikreto mga inspired para bumalik at mabalik ulit ang lalaki sa iyo is araw-arawin ang self-improvement. Yan pang aming inspired. Alam nyo mga inspired, kung araw-arawin mo ang pag-self-improve, sigurado tataas ang value mo. Pag tumaas ang value mo, maaaring tumaas ang attraction niya sa iyo at bumalik ang interest niya sa iyo. At kapag nangyari yon, babalik ang value mo. At kapag nangyari yon, ang isang lalaki ka-inspired ay talaga namang makakaisip na bumalik sa iyo. At pag bumalik sa iyo at tinuloy-tuloy mo pa araw-araw ang pag-self-improve mo at mas lalo ka nag-improve at gumanda at sumexy at naging maganda ang buhay mo, pag bumalik ang lalaki sa iyo, nakita niyang malaking pagbabago mo, mababaliw ulit sa iyo. Since sa mga sikreto, imbis na mag-self-improve kasi yung iba, wala nang ginawa kundi umiyak, magwalwal, magbisyo, at sirain ang buhay niya at manira ng iba. At talaga namang kinsport, imbis na mag-self-improve after iwan ng lalaki, kung ikaw ay talagang ipinagpalit ng lalaki, kung ikaw ay talaga namang
sinaktan niya, imbis na maghabol ka. Yung iba sa inyo, habol ng habol, imbis na mag-self-improve. Yung iba sa inyo, imbis na mahalin ng sarili, ay nagpapakabaliw palalo doon sa lalaki na iniwan siya at niloko siya. Talaga naman wala kang bait sa sarili mo. Isa ka ng dakilang tanga sa ginagawa mo. Para kang aso dyan na habol ng habol sa kanya, mas lalo ka lang pagtataboy at karatakutan pag ganyan ka. Talaga naman ka-inspired. Mag-self-improve araw-araw, kahit may edad ka na, kahit matanda ka na, kahit marami ka ng anak, kahit marami ka ng apo, kahit matagal na kayo, kahit matagal ka nang nabubuhay sa mundong ito, mahalin mo pa rin ang sarili mo. Kahit sabihin pa natin ka-inspired na senior ka na, o yung iba sa inyo nasa teenager pa lang, mag-self-improve kayong lahat, araw-araw, habang buhay. Huwag kayong titigil ka-inspired upang ang lalaking mahal nyo ay laging ikaw ang piliin. Maraming tukso sa paligid. Tulungan mo ang lalaking mahal mo na laging mag-focus sa'yo. Paano siya makaka-focus sa'yo? Kung ikaw mismo pinapabayaan mo ang sarili mo, hindi siya naaakit sa'yo. Hindi siya na-attract sa'yo. Dahil hindi ka nagsiself-improve. Kaya naaakit siya sa iba. Kaya nakukuha siya ng iba. Kaya ang interest niya napupunta sa iba. Kaya kayong lahat na mga kababaihan dyan, tulungan nyo ang boyfriend nyo. Tulungan nyo ang asawa nyo na laging maakit sa inyo. Na laging ma-attract sa inyo. Araw-arawin nyo ang pag-self-improve at matuto kang mangakit sa partner mo upang di siya maakit ng iba. Maraming temptasyon sa paligid, maraming malalandi sa paligid, na marami ang kompetisyon sa pag-ibig. Kaya kailangan lumaban ka. Lumaban ka ng patas sa pamamagitan ng mahalin mo din ang sarili mo. Huwag magpakabaliw sa lalaki, huwag maghabol sa kanya. Huwag laging available sa kanya upang laging ma-interest sa'yo. At laging mag-self-improve, magpaganda, magpa-sexy araw-araw. Pumorma, magpabango upang ang isang lalaki ka-inspired ay laging mabaliw sa'yo. At kung ang lalaki talaga namang iniwan ka, ipinagpalit ka sa iba, hindi na nagpaparamdam sa'yo. Hindi kayo okay ngayon, imbis na magpakalungkot-lungkutan ka dyan at kulitin mo siya sa message o sa call, mag-self-improve ka araw-arawin mo. Hanggang sa makita niya. Kapag nakita niya yan, unti-unti ka-inspired, babalik ang halaga mo sa kanya. Babalik sa'yo at muling mababalik ulit sa'yo. Sa mga sikreto, ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog na ito. Gusto pong kalimutan na mag-like, comment at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po subscribe mga kapatid, click nyo po yung notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. So mga gusto magpa-coaching o magpa-advice, message lang po ako sa aking Facebook and yung profile picture ko mga kapatid. Pag nakita nyo yan, i-message lang po ako dyan at ako po mismo magbabasa ng message nyo at re-replyan ko po kayo. Maraming salamat mga kapatid, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!